And ito po ay para sa inyong lahat. Kaya, let's all reimagine to a symphony of love. Ha? Hindi nakawalan lang kami ngayon. Bagay ko ba sa amin mag-write? Gusto talaga. Ang galing. Pero ito po, marami po kami inihandang sorpresa po para sa inyong lahat. Kaya naman, uso pa tong term na to eh, alam ko po eh. Magi-third wheel na muna kayo dyan po ah. Okay. Tara! At tayo'y magbalik, no? Tanaw sa mga special na alaala sa buhay namin ni Mariel. Kaya, panahorot ko natin ito. Don't you know that you're beautiful? Just the way you are, just the way you care. Sa totoong buhay ko, hindi ko na po maalala kung kailan ko siya unang nakita. Pero around 2018, hindi ko lang sure kung anong exact date. Pero parang sa mga prod namin sa Showtime. Ako po, sa naalala ko, yung sa All-Star talaga. Hi, hello lang yun. Umagang ganun. Ang first impression ko kay JM, strict na mayabang. Sorry. Aminado naman siya. Sa part na medyo strict kasi tahimik lang din siya. Parang dun lang sa circle niya siya super comfortable, nakakapag-express ng sarili. So, yun. First impression lang naman yun. So, First impression ko kay Mariel, yung tipong taong hindi mo talaga makakausap. Ang hirap magbitaw ng joke sa kanya kasi nga parang baka masampal ako, maano ko nito pag nag-joke ko. Pero nung nakilala ko na siya, parang hindi siya ganun kamahinhin, hindi pala siya ganun ka sobrang tahimik na tao. Pag once kilala mo na siya or comfortable na siya sa'yo, ratatatatag. hindi naman. Sakto Nang lang. konti, oo. May transition po eh, kasi parang mas nagkaroon kami ng chance na makapag-usap online dahil sa streaming. So doon kami medyo nagkulitan na nag-start pero parang surface level pa rin. Nagkaroon kami ng chance na mas makilala yung isa't isa nung sa duets na TNT duets. For TNT Duets, may kanya-kanya kaming ginagawa ni Mariel. Ako, nung time na yon, paparating yung solo concert ko, tapos si Mariel naman, nasa Cebu siya, na dami siya ganap soon. Yun, tinanong kami kung interested ba kaming mag-join sa TNT Duets. Nung nakapag-decide na ako, sinabi ko na kung okay lang si Mariel yung magiging kaduet. Kasi somehow may idea ako sa boses ni Mariel na parang, syempre, pristine. Malinis yung boses. Yun nga po. Tapos medyo naglaylo na ako sa, sa limelight. Mga gigs and events na lang on the side. Tapos, nung pangatlong ask, tapos nagsabi na sila na J.M. de la Serna. Nag-yes. So, yung first meet-up namin, nag-eyeball. Ang daming nangyari nun, actually. Tapos, mixed of emotions. Tapos nung nalaman namin na yung mga kinakatakutan namin sumasali sa singing contest, isasali pala sa TNT Duets. Tapos sinabi ko kaagad kay Mariel, naalala ko pa, back out na tayo. Tapos sa journey na namin as Jamie, ganun din po. May mga adjustments na ginawa. Like, kailangan na isipin na hindi na lang ako mag-isa. Kasi medyo nasanay po kami na sa solos namin. Kailangan na namin mag-adapt sa personality ng bawat isa. Siguro sa mga natutunan ko, sa mga adjustments ko kasama si Mariel, parang kailangan ko lang maging sensitive. Mas maging sensitive sa mga bagay-bagay. Kasi hindi na ikaw mag-isa. Ganda ng boses ninyo, very matched talaga ang chemistry nandun. Not just the voice, but of course kayong dalawa, you look good together performing. Na-feel namin yung connection ninyo sa isa't isa at connection ninyo sa tao din.
Ang gaganda ng boses yung dalawa. Bagay na bagay. Yung chemistry nyo, I felt love, romance. No? Yung chemistry nyo, kinilabutan ako. Sobra. I felt so happy in love because of you. JM and Mariel, I must say, magandang love story yung ginawa niyo kanina. Okay, movie. The chemistry, sobrang impeccable ng chemistry niyo on stage. There was romance in your performance. The storytelling was very effective. Kaya ako natanong kung kayo ba. Kasi kung hindi ko kayo kilala, talagang iisipin ko, mag-jowa kayo dalawa. We're so in sync. Talagang kapit na kapit from start to finish. Yung tonal qualities nyo talagang nagko-compliment from start to finish. I think that was a very, very excellent performance. I'm a fan. Unconditional. Memorable din sa amin yung pinakauna naming gig as JML sa wedding ng isa namin sa dalawa sa aming close friends. Kasi birthday ko din yon. And then, first time ni JM ma-meet yung family na yon. Na naging friends na namin ngayon. Nagkaroon kami ng chance to perform Luzon, Visayas, Mindanao as JML. Yung sunod-sunod na, pati mga guestings din sa ABS. Oo. Ang sarap pala sa feeling pag gine-guest ka doon na as Cham. As Champs. Yung In Harmony naman na concert. Na isa rin sa siguro nag-open din ng maraming doors pa na ma-invite kami kasi napapanood nila yung mga clips namin tapos nakasama pa namin yung New Gen Champs. Napakalaking bagay din nun talaga para sa amin. Sobrang nag-enjoy kami doon kasi hindi lang sa pag-perform, kundi nakahanap din kami ng mga friends. Tawag natin friends talaga at mga totoong tao. So, ang wish ko po para sa kanya ay sana hindi siya magsawa sa akin. At sana ay magtagal yung pagsasama namin dalawa. At hindi lang sa work, kundi naging kung ano naman tayo. Sana magtagal. Wish ko na sa journey namin ay mas magkaroon ng emphasis yung happiness. Sana ay mas manaig yung happiness, yung good times lang na dadalhin natin sa kung saan man tayo dalhin ng mga pangarap natin. I just don't know what to do. Maliban dun sa pagkapanalo namin, yung nag-work kami at the same time, nagbabakasyon kami. Yun po yung parang nag-enjoy talaga ako kasama siya. Kasi, nahilig siya kumain. Nahilig siya kumain. Doon kami talaga nagkakasundok talaga. Oo, sa pagkain. Isa sa mga nasa listahan is yung makapag-out of the country. Either for work or bakasyon. Gusto namin talaga ma-experience. Kasi ako, never pa. Never ba? So, gusto ni JM mag-rides. Hindi po talaga totoo yan. Sabi ko sa kanila, mag-enjoy kayo, papalakpak lang ako pag nakasakay na kayo. Ayaw niya sa hikes. Ayaw niya sa... Although very adventurous siya kasi nung nag-Cebu kami one time, pa siya, parang first time niya ata dun sa Taniniring. Tapos mataas po yung talon. So tinalon niya talaga yun. Pero ayaw niya sa heights. Thank you so much. Sabi ko magtatampo na si Mariel pag once nagsi-cellphone na siya, na gano'n, serious mode. Tapos pag
Pag may tinatanong ako or kinakausap ko siya, mga 3 seconds pa siya bago siya sasagot. Ako naman, hindi ko muna hindi ko naman tinitrigger din. So, pinapakalma ko lang din muna. Hindi ko din siya pinapansin. Habang, kaya tumatagal siguro yung ang tawag dyan, hindi away eh. Hindi pagpapansinan. Kaya tumatagal siya. Kasi hindi ko din siya kinakausap. Kaya ganun. Masyado nang tumatagal, siya naman parang nafe-feel ko na nagiging uncomfortable na siya. Pero siya pa din yung nangingilite, ganyan. Para, pangalawa. Opo. Tapos parang, ano yung sinasabi niya? Lagi. Pag ganun niya, uy, umayos ka na, ganyan. Ganyan. Since magka-work kasi Tapos kami. ginaganon niya. Naman. Inaanod ko siya para ma-reset yung kung ano mong iniisip. Ganun. Hindi naman, may mga times na na-hit niya yung mga weak points ko. Tapos, hindi naman na-offend, pero parang, Ano ba yan? gano'n ako sa kanya. Talaga, ganun. Mga light lang talaga. Yung sobrang. Wala naman sa amin yun. Tapos at the end of the day, parang, pag nag-uusap na kami, same naman kami ng thoughts. Yan lang. So, may mga times talaga na nagbabanggaan kami, hindi namin naiisip yung iniisip ng isa. Ganun. Pero, hindi naman namin Pero, hinahayaan na. dati yun. Sige. Ganun naman talaga siguro pag, di ba? Pag bago pa yung di ba, pagsasama nyo, partnership nyo. Hindi naman din namin hinahayaan na lumipas ang isang buong araw na na hindi kami nagpapansinan. Mga 3 days lang. Hindi po. Ano, Grabe ba? Sige, 2.5. Hindi, pero ano mga bagay yung harapin po namin ay or sa mga susunod pang taon, syempre pipiliin pa din kita sa araw-araw.